Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Makishima kaya inihanda na nito ang kanyang bisikleta, at habang ginagawa iyon ay kinumusta nito kay Kinjo ang unang araw ng pagsasanay. Nang magising na ang lahat ay sabay-sabay na silang nag-almusal, at doon ay nasaksihan nila kung gaano kalakas kumain si Tadakoro. Kaya naman nang mapansin nito kung gaano kumain si Onoda ay ipinaggawa niya ito ng isang patas ng tinapay, sapagkat sa pagkain umano manggagaling ang lakas, enerhiya, stamina, at ang katatagan ng utak na kailangan ni Onoda sa laban, bagay na sinang-ayunan nina Imaizumi at Naruko. Pagkatapos ay lumabas na ang mga ito para sa pangalawang araw ng kanilang pag-insayo. Bago magsimula ay pinayuhan muna ni Kinjo ang mga ito na planuhin ang intervals base sa sariling kakayahan, at ang tungkol sa tubig at pagkain na ipinakisuyo nito sa coach. Nagtaka si Sugimoto kung hindi ba sasama si Kinjo kaya tinanong niya ito. Doon sinabi ni Kinjo na magsisimula siya ng 30 minuto pagkaalis ng mga ito, at iyon ang magiging interval niya. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pangalawang camp, pero gaya ng palaging nangyayari ay nagtatalo na naman sina Imaizumi at Naruko habang sabay na nagbibisikleta. Maya-maya pa sa wakas ay nagawa rin ni Onoda na ikutin ng 250 kilometers na katumbas ng isang araw, nang bigla siyang tanungin ni Sugimoto kung ginamit niya na ang interval niya sabay alok ng 2 supplement jellies. Ayaw sana iyong tanggapin ni Onoda pero sinabi ni Sugimoto na manunumbalak umano ang lakas nito pag ininom iyon. Pagkatapos ay sinubukan siyang ikuha ni Sugimoto ng tubig pero napansin niya na hirap itong kumilos dahil sa pananakit ng kalamnan, kaya sinabi niya na kahapon pa ring sumasakit ang likod at hita niya. Sa di kalayuan ay tanaw ni Tadakoro ang dalawa at batid nito na nasa pangalawa na ang mga iyon, at sina Aoyagi at Teshima ay may nagamit ng isa, habang sina Imaizumi at Naruko naman ay patuloy pa rin sa pagpadyak kahit sobrang init ng panahon. Bakas na sa mukha ng dalawa ang pagod pero nagpapauyuhan pa rin sila sa paggamit ng interval nila, nang biglang mahulog ang bote ng tubig ni Imaizumi. Sinabi nito na dumulas lang iyon sa kamay niya dahil sa pawis, pero nang kukuhanin niya na iyon ay bigla siyang napaluhod sa tabi. Dahil doon ay bumaba si Naruko sa kanyang bike para limutin ang bote at iabot kay Imaizumi. Ngunit sa halip na tanggapin ay sinabi ni Imaizumi na hindi niya iyon kailangan kaya mauna na si Naruko. Nainis si Naruko pero para kay Imaizumi ay ayaw niyang magpatalo sa kahit sino man sa mga iyon, dahil sa natitirang 2.5 araw ay magagawa umano nitong lampasan ang lahat at manalo. Natawa na lang si Naruko at sinabing tama si Imaizumi dahil mukha umanong siya ang natatalo dahil sa init ng panahon, sabay hagis ng bote ni Imaizumi para ito na umano ang mismong kumuha niyon. Pagkatapos ay agad na bumalik sa pagbibisikleta ang dalawa dahil ayaw pa nilang magpahinga hanggang sa abutin na sila doon ng gabi. Habang pinagmamasdan ni Kinjo ang tatlo mula sa silid nito ay mapapansin na masaya si Onoda na makasabay ang dalawa sa pagbibisikleta. Maya-maya pa ay sabay-sabay na ring naligo ang tatlo, at doon nakaramdam ng ginhawa si Naruko. Pero dahil sa sobrang pagod ay nakatulog na si Naruko nang nakalubog ang mukha sa tubig, at nagising lang ito nang hindi na makahinga. Nagalit ito kay Imaizumi dahil nanunood lang umano iyon at hindi siya iniligtas, pero nasa isip ni Imaizumi na pagod din siya kaya wala siyang lakas para iligtas ang kahit na sino. Biglang nagtaka si Naruko kung nasa na si Onoda, at laking gulat nito nang makita iyon na natutulog sa ilalim ng tubig kaya agad niya iyong iniangat. Pagkalabas sa banyo ay mapapansin na nanghihina pa rin sa pagod si Onoda, nang bigla silang kausapin ni Kinjo tungkol sa sinabi ni Miki kaya mapapansin na medyo nabuhayan ang bata. Itinuloy ni Kinjo ang sinasabi niya tungkol sa interview dahil sila ang kinatawan ng Chiba sa darating na Inter-High. Si Naruko ang napili nito na magpa-interview dahil ilalabas yun sa dyaryo, lalo na at alam ni Kinjo na gusto nitong sumikat. Ngunit tumanggi ang bata at sinabing sa ngayon ay iniisip nito na ubusin ang lahat ng lakas para lampasan si Tadakoro at tapusin ang 1,000 kilometro, kaya kung magdadagdag pa umano ito nang iisipin ay baka matalo pa ito. Sinabi ni Kinjo sa sarili na magaling si Naruko at dapat nga nitong pagtuunan ng pansin kung paano pa lalong lalakas at mangibabaw sa Inter-High. Kinabukasan sa Kyoto Fushimi High School sa pangunguna ng tinatawag nilang Boss Midosuji ay sinimulan na ng mga miyembro ng cycling club ang pag-insayo. Bagamat hindi si Midosuji ang kapitan ng club ay ito ang nasusunod at hindi si Ishigaki na siyang team captain na mapapansing sunod Son Oden lang din. Hindi maipagkakaila ni Ishigaki na si Midosuji ang pinakamagaling sa team nila. Tandang-tanda pa nito ang unang araw na sumali sa kanila si Midosuji. Baguhan pa lang ay bastos na ito at sinabing siya ang magiging ace at siyang magsusuot ng numero 1. Tinamon nito si Ishigaki sa isang karera para umano maintindihan nila ito. Pumayag si Ishigaki kaya napatunayan ni Midosuji kung gaano talaga siya kagaling. 3 minuto ang pagitan nila sa Yurishige Mountain Road at isa lang iyong first year at ang gamit pa ay hiram lang na bisikleta. Dahil doon ay pumayag si Ishigaki na iyon na ang magiging ace. Layunin ni Midosuji na makasali sa Inter-High at makamit ang tagumpay at durugan ang mga hari sa Hakone Academy. Samantala, sa Hakone Academy, ipinatawag na kay Nita ang mga miyembro ng cycling club para sa interview ng mga ito.
Pagkatapos ay isa-isa ang mga iyong ipinakilala ng coach sa harap ng kamera. Una na ay ang team captain at ace na si Fukutomi, ang assistant na si Arakita, ang climber nila na si Tudo, ang sprinter na si Shinkai, ang second year na sprinter din na si Izumaida, at ang climber din na si Kuroda. Matapos ipakilala lahat ay nagsalita si Fukutomi at sinabing hindi lang siya ang nag-iisang ace ng team, kundi lahat sila sa team, bagay na ikinagulat ng media. Pagkatapos ng interview ay sama-samang lumabas ang anim at doon nila nakita ang pagdating ng itinuturing nilang pasaway sa team, ang first year na si Manami. Humingi ito ng pasensya sa team pero naiintindihan ni Fukutomi na wala talaga iyong plano na pumunta sa interview kaya nagpatuloy na uli ito. Ngunit napahinto si Manami nang sabihin ni Tudo na mga 20 kilometro ang layo mula doon ay may isang cycling sports center, at ang team na kumakatawan sa Chiba ay may ginagawa umanong camp doon. Natigilan si Manami at napangiti nang mabanggit ni Tudo ang tungkol sa isa umanong nakakatawa na climber din. Kinabukasan ay maagang nagising si Onoda kumpara sa lahat ng mga kasamahan niya. Tahimik siyang naglakad palabas ng silid upang hindi muna magising ang iba dahil alam niya na napagod ang mga ito kahapon. Pumunta si Onoda sa labas at habang nakatitig sa kanyang bisikleta ay naisip niya na ikatlong araw na pero sa kanilang lahat ay siya ang pinakakulelat sa pwesto. 610 kilometers pa ang dapat niyang matapos sa loob ng 2 araw kaya napaisip muli si Onoda kung kakayanin niya ba iyon. Dahil doon ay nagpalit na agad si Onoda ng kanyang jersey sapagkat para dito ay hindi siya pwedeng sumuko dahil sumali siya doon para malaman ang kakayahan niya. Tulad ni Makishima, para mapatunayan nito ang kanyang kakayahan ay wala itong ibang ginawa kundi magsanay mapa-araw man o gabi. Isinantabi naman ni Naruko ang pagpapa-interview para matuunan ang pagsasanay, kaya naman sinabi ni Onoda na dapat niyang gawin ang lahat ng makakaya niya. Napagdesisyonan ni Onoda na tapusin ang natitira niyang lap ng mas mabagal kesa sa iba, kaya mas lalayuan niya ang distansya niya kesa sa lahat. Maya-maya pa ay nagsimula ng pumadyak si Onoda at nakikita iyon ng gising ng si Kinju. Napansin nito na unti-unti nang bumibilis ang bata at iyon din naman ang napansin ni Onoda sa sarili niya ng mga oras na iyon dahil napansin nito na mas mabilis niya nang natatapos ang bawat lap kesa kahapon. Pakiramdam niya ay nasasanay na ang katawan niya sa bigat ng gulong ng bike kaya inisip ni Onoda na kung mapapanatili niya ang ganong bilis ay walang duda na matatapos niya ang 1,000 kilometro. Parang naging laro na lang ngayon sa kanya ang pag-akyat kaya mababakas ang tuwa sa mukha ng ating bida. Maya-maya pa ay may napansin si Onoda na isa pang bisikleta sa unahan niya at inisip na baka si Kinjo iyon pero nagtaka siya dahil mabilis iyong magbisikleta sa paahon kaya ipinagpalumagay niya na si Makishima yun. Para makumpirma ay binilisan pa ni Onoda at doon niya nakita ang pamilyar na itsura at bisikleta ng lalaki. Tinawag niya ito at paglingon ng lalaki ay nagulat si Onoda dahil si Manami pala iyon ang nagbigay sa kanya ng bote ng tubig nung nakaraan. Tinanong ni Onoda kung ano ang ginagawa doon ni Manami pero nabigla siya nang sabihin nito na naroon ito para manmanan at pag-aralan ang team nila. Inamin ni Manami na palihim siyang pumasok doon kaninang umaga dahil alam naman niya na bawal siya doon bilang siya ay taga Hakone Academy. Ikinwento rin niya kay Onoda na ang eskwelahan nila ang nagkampiyon noong nakaraang taon sa ginawang Inter-High pero wala siyang alam sa nangyari noon dahil first year pa lang naman siya ngayon. Pagkatapos ay tinanong ni Manami si Onoda kung sasali rin ba ito sa Inter-High pero agad na sinabi nito na hindi dahil mas magagaling naman umano ang iba kesa sa kanya. Medyo hindi nagustuhan ni Manami ang sagot ni Onoda kaya sinabi nito na dahil pareho silang mahilig sa mga slope ay matutuwa siya kung makikita niya ito na lumaban sa Inter-High. Sumang-ayon na lang din si Onoda at pagkatapos ay hinamon niya si Manami na magkarera sila hanggang sa dulo ng burol. Ngunit bago sila mag-umpisa ay naalala ni Onoda na magpasalamat sa pagbibigay sa kanya ni Manami ng tubig nung isang araw at sinabing isosoli niya na ang tumbler. Tumanggi si Manami at sinabing kay Onoda na lang iyon at huwag nang ibalik pero dahil nahihiya si Onoda ay gumawa na lang si Manami ng kasunduan na isoli na lang iyon ni Onoda sa kanya kapag nanalo ito sa kanilang karera. Dahil doon ay inumpisahan na nila ang laban at habang pumapadyak ay nakikita ni Manami na minsan ay nawawalan si Onoda ng balanse sa mga paliko at medyo mabagal. Inisip niya na baka iyon ay dahil sa gamit nitong batalya pero pagdating naman sa patag ay mabilis itong nakakahabol. Napansin din ni Manami na may kakaibang lakas si Onoda at pambihira ang pagpadyak nito at maayos na napapaikot ang pedal. Dahil doon ay sinabi ni Manami sa kanyang sarili na nakilala na niya ang kakaibang climber na sinabi sa kanya ni Tudo. Natutuwa siya kay Onoda at ang isa pa umanong kakaiba dito ay nagagawa nitong ngumiti habang pumapadyak paakyat. Pero ang gamulat kay Manami ay nang makita nito na hindi pangkarerang sapatos ang suot ni Onoda. Nakarating na sila sa dulo at si Manami ang nanalo kaya hinangaan ito ni Onoda. Humiling si Onoda na matingnan ang bike ni Manami pero habang ginagawa niya iyon ay napansin ni Manami ang lumang gulong ng bike ni Onoda. Pinuhat yun ni Manami at nang malaman na mabigat iyon ay sa kanya napagtanto na iyon ang dahilan kung bakit nawawalan si Onoda ng balanse sa pagliko at mabagal ito nung umpisa.
Mas lalo siyang bumilib kay Onoda dahil nagawa nito na makipagsabayan gamit ang mabigat na gulong na iyon at ang ordinaryong sapatos nito. Binati niya si Onoda at saka nagpaalam bago pa man umano siya mapag-alitan ng kaklase niyang babae kapag na-late na naman siya. Muli ay nagpasalamat si Onoda pero nahihiya pa rin ito dahil hindi niya naibalik ang tumbler. Dahil doon ay sinabi ni Monomi na babawiin niya na nga lang iyon pero hindi ngayon, kundi sa summer dahil hihintayin niya si Onoda sa Inter-High, bagay na ikinagulat nito. Maya-maya pa ay nagising na sina Ima Izumi at Naruko at sabay nilang napansin na wala na sa silid si Onoda. Matapos makapagpalit ng jersey ay nagsimula na rin ang dalawa habang pinagmamasdan sila ni Kinju. Dumating si Tadakoro at sinabi sa team captain na walang duda na alam na ng mga first year ang dapat ng mga itong gawin. Para naman kay Kinjo, kung hindi umano ng mga iyon malalaman ang tungkol doon ay wala ang mga iyong tsansa na makasali sa Inter-High. Samantala, tinawagan naman ni Tudo si Monomi upang tanungin kung kumusta na ang ginagawa nitong pagmamanmen. Sinabi ni Monomi na masaya naman kaya nagtaka si Tudo. Ibinalita ni Monomi na nakita niya ang climber na sinasabi ni Tudo at magaling umano iyon. Dahil pinuri umano ni Monomi ang climber na iyon, ibig sabihin ay kailangan nilang trabahuhan iyon. Itinanong ni Tudo kung anong itsura ng climber kaya sinabi ni Monomi na palagi iyong nakangiti kapag pumapadyak, maikli lang ang buhok at nakasalamin na medyo may kalakihan. Dahil doon ay inisip ni Tudo na mukhang nagbago na umano ng itsura si Makishima pero nang mapautol ang tawag ay parehong nagtaka ang dalawa kung sino ba ang tinutukoy ng isa't isa. Patuloy na pumapadyak ang team habang para kina Aoyagi at Teshima ay sila ang dapat na makapasok sa Inter-High. Dahil naman sa sinabi ni Monomi, naging interesado si Onoda na makasali sa Inter-High kaya nang makasabay niya muli sina Ima Izumi at Naruko ay tinanong niya sa mga ito kung ano ang dapat niyang gawin para makasali doon. Natigilan ang dalawa nang marinig iyon dahil hindi ang mga ito makapaniwala na sasabihin yun ni Onoda. Ngunit para kay Naruko ay hindi rin niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Onoda, kaya nagpayo siya na tapusin na lang siguro nito ang pagsasanay na iyon at baka sakaling makita ni Onoda ang kasagutan sa tanong. Ipinaalala rin ni Naruko ang sinabi ni Kinjo na kapag hindi niya nakumpleto ang 1,000 kilometro ay laglag na siya at kung hindi niya malalampasan ang bawat pagsubok na ibibigay sa kanya ay wala siyang puwang sa club. Dahil doon ay mas naging determinado si Onoda na tapusin na ang 1,000 kilometro na iyon. Maya-maya pa ay napansin ni Kinjo na sa patatlong araw na iyon ay alam nila kung paano gamitin ang tamang lakas nila sa pagpadyak, kaya naman iniba nito ang display. Sa halip na by class ang order ay pinalitan nito ng by laps na natapos ng mga iyon. Nang mapansin iyon ng mga first year ay inisip ni Naruko na pinaglalaroan sila ni Kinjo at mukhang karera na umano ang gusto nito pero para kay Ima Izumi ay gusto lang yun na paglabanan sila sa isa't isa. Samantala, si Onoda naman na nasa pinakahuling pwesto ay inisip na wala na siyang gaanong magagawa pa, kundi ang harapin ang pagsubok na nakaabang sa kanya, kaya ang dapat niya na lang gawin ay pumadyak ng pumadyak sa abot ng kanyang makakaya dahil iyon din naman ang sinabi sa kanya ni Makishima. Maya-maya pa ay nalampasan na ni Onoda si Sugimoto pero hindi ito nag-alala dahil iniisip nito na malaki naman ang agwat niya kay Onoda sa mga naunang laps at mas lamang pa rin naman siya. Samantala, napansin naman ni Aoyagi na mukhang nagpapakitang gilas umano ang mga first year pero sinabi ni Teshima na titingnan nila kung makakaya silang lampasan ng mga iyon. Pansin din ni Tadakoro na tuloy sa pag-arangkada ang mga first year kaya inisip nito kung mas bibilisan kaya ng mga second year ang pagpapatakbo para malamangan ang mga first year pero hindi umano nagbabago ng bilis ang mga iyon. Sa mga oras na ito ay 2 lap na lang ang hinahabol ni na Ima Izumi sa mga second year at para kay Naruko ay aabutan na nila ang mga iyon. Nang malampasan nila ang dalawa ay nagtaka si Naruko kung bakit hindi nataranta ang dalawa, kaya sinabi ni Ima Izumi na lamang pa rin naman ang mga iyon ng 2 lap na may katumbas na 10 kilometro. Dagdag pa ni Ima Izumi na sa isang karera ay mahirap nang matalo ang distansyang iyon, at pasalamat pa nga dapat sila dahil hindi binabago ng dalawa ang bilis ng pagpadyak ng mga ito. Dahil sa tindi ng init ng panahon ay nag-interval muna si Makishima, at kinumusta nito kay Kinjo ang performance ng mga first year, at sinabing hindi naman umano iniisip ni Kinjo na magtatapat ang mga first year at second year sa ika-4 na araw. Para kay Kinjo ay bihasang siklista na sina Teshima at Aoyagi dahil halos 1 taon na ang mga iyong nagsasanay. Alam at kabisado na umano ng dalawa kung ano ang pasikot-sikot, at kung paano dumiskarte at manalo sa paparating na Inter-High, kaya kung mamaliitin lang umano ng mga first year ang kayang gawin ng mga ito ay walang paraan para manalo ang mga iyon laban sa mga second year. Maya-maya pa ay natuwa si Naruko dahil konting oras na lang ay makakasabay na nila sa lap ang mga second year pero para kay Ima Izumi ay alam nito na hindi papayag ang mga iyon. Walang duda si Naruko na malalampasan nila sina Aoyagi hanggang sa muli na nilang maaabyutan ang mga iyon kaya sinabi ni Ima Izumi na lalampasan na nila ang mga ito. Napangisi si Teshima at sinabing iyon ay kung papayag sila na makalampas ang mga first year. Sinubukan ni Ima Izumi na bilasan pa ang pagpadyak pero hinironggen siya ni Teshima at saka sinabi kay Aoyagi na gawin na nila ang dapat nilang gawin.
Pagkapalit ng gear ay mabilis na pinaarangkada ni Teshima si Aoyagi, bagay na hindi mapaniwalaan ni Naruko. Hindi maintindihan ni Onoda kung ano ang ibig sabihin yon, kaya sinabi ni Naruko na arangkada ang tawag doon, dahil sa karera, kapag nauna ang isa sa karamihan at nag-iisa lang ito ay arangkada ang tawag doon. Sinabi ni Naruko na si Aoyagi na lang ang dapat nilang malampasan dahil lamang iyon sa kanila ng isang buong lap, dahil kapag hindi nila iyon naabutan ay may iwan na naman sila at susunod lang sila doon. Alam ni Imaizumi na sinasadya iyon ng mga second year, bagay na kinumpirma ni Teshima. Pero natawa lang si Naruko at sinabing pasensyahan na lang sila ni Aoyagi, dahil sana ay naisip muna umano nito ang sitwasyon bago umarangkada. Pagsisisihan umano yun ni Aoyagi, lalo na at matarik na slope ang pinag-uusapan, ang pinakagustong daan at balwarte ng speedman ng naniwa. Pinilisan ni Naruko ang pagpadyak, pero laking gulat nito nang harangan siya ni Teshima, kaya muntik na siyang matamba. Nainis si Naruko at sinabing hinaharangan sila ni Teshima para makaarangkada ng husto si Aoyagi, at tuluyan na silang maiwan. Samantala, napansin ni Imaizumi na nag-iba na ng bilis sa pagpadyak si Aoyagi at talagang malayo na ang agwat niyon sa kanila, kaya hindi umano pwede iyon. Sinubukan niyang bilisan ang pagpadyak pero muli ay hinironggen siya ni Teshima, at inasar pa siya nito sa pamamagitan ng pagtawag na elitista. Sinaway ito ni Imaizumi pero nagpatuloy pa rin ito at ipinaalala pa kay Imaizumi na ilang beses na silang naging magkalaban noon sa karera, ngunit si Imaizumi ang palaging sumasolta sa podium noon, kaya niya ito tinatawag na elitista. Natawa si Naruko at sinabing tigilan na ni Teshima ang pagbabalik tanaw at saka nito binilisan ang pagpadyak, kaya naunahan na nito si Teshima. Hinayaan na ito ni Teshima at sinabing hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Naruko ang dapat gawin kapag nakaabot na sa ganoong stage. Gaya niya, noong nalaman niya na hindi siya ganoon kagaling na siklista ay pinaghandaan niya kung ano ang dapat niyang gawin, at ginamit niya ang talino niya upang makalikha ng stratehiya para makabuo ng plano. Para kay Teshima ay maling-mali ang timing ni Naruko dahil wala na umano itong patag na dadaanan. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Onoda na mali ang akala niya noon na madali lang abutan ang isang nauna na, dahil ngayon ay hindi siya makapaniwala na hindi iyon magawa ni Naruko at Imaizumi. Nagtataka naman si Imaizumi kung sinadya ba ni Teshima na magkwento para sirain ang diskarte at timing ni Naruko sa pagpapatakbo, at kung hinintay ba nito ang slope. Huling inisar ni Teshima ang mga first year at sinabing 3 laps pa ang natitira, at sa 3 lap na iyon ay opisyal nang magtatapos ang laban, dahil alam umano nito na sa 3 lap na iyon ay susuko na rin ang mga ito.